Hindi gamitin yung... Hindi, panibagong test po yun. doon sa lab test lang na yun eh. Yung 1,500, kulang na yun eh. Yung ECG mo lang. Pagkatapos nag-prescribe pa. Naku, katakot-takot na gamot yun. Kakasya kaya yung 1,500. Anong klaseng universal health ito? Pagkatapos, alisin mo yung 74 billion, dadalin mo sa ibang item. Ang tawag ay AKAP. Hanggang ngayon, hindi ko maintindihan bakit... ano ba yung AKAP dyan? Yun pong ayuda sa kapos ang kita program. Paano natin madidetermine ang isang taong kapos sa kita? Pag-usapan natin. Lahat lang po. Pag tinanong nyo, lahat kinakapos ang kita ko. Lahat naman kinakapos eh. Ngayon, kapag ka nagbigay ka ba sa isang komunidad, lahat ba nabigyan mo na? Paano yung iba nasasabihin niya, bakit ako hindi nabigay? Kapos din ako. Yung kapos, Kuya Benny, relative yun eh. Yun na nga po. Si Kuya Benny lang hindi kinakapos dito. Sa totoo lang. So, akala mo nagbibiro tayo. Pero totoo ito eh. Paano natin matatansya kung sino yung kinakapos? Mabigat to eh. Saan po dyan? Pagpunta mo ba sa isang komunidad? Kasi pumupunta sila dyan eh. Lahat ba ng nabigyan mo, yun na yun? Yun ba yung representasyon ng komunidad? Pagka binigyan mo, okay, nasapatan mo lahat yung... Ayun. Ay, hindi. Kami. Si Kong Diesel. Si Kong Diesel. Lalong tumatagal, lalong umiinit, Lalo ngayon, uso na yung Tesla. Di ba? Konting tapak mo lang sa hirit agad ng sasakyan. Yun nga lang, sa dulo, yung diesel lang matitira. Ayun nga, kasi yun ang habang tumatagal eh. Ay, nako. Natanggap mo ba yung text ko? Opo. Meron tayong mga... Pagkatapos, magdadagdag na lang tayo. Ayan. Hindi, batiin nyo muna sapagkat nakita ko sa mga video ko, kayo pala'y pumasal ng Hong Kong. Ang ating mga kabayan talaga mayroon pa naluluha eh. Ano ba yung dahil na nahiyan? Ba't naluluha habang mukhang may hinihingi na tulong sa inyo? Galing pa ako ng Jensen at saka Sarangani. Opo. Alam mo naman tayo, nagsisipag tayo. Pagkatapos Hong Kong. Pagkatapos Maynila. Mamaya, pakikita natin. Kung anong kinahinatnan ng mga sorties na yon. Ganun po. At baka itong ating kaibigan gusto rin makita. Ito hindi ako sinasamahan nito. Hindi kailangan masamahan na. Isang araw may tama sa akin ito. Hindi po. Ang Kuya Benny, hindi mo kasama. Pero sa mga pagpapalaganap ko. At saka sana. Sa paghanga lang ng aking buong pamilya sa'yo, lagpas langit. Hindi nakukuha sa paghanga yan Maiko-convert naman sa boto yun. Pero meron pang isang prominenteng programa din po ata sa telebisyon. May mantakin mo pati ang Kuya Will nagpaabot ng pagbati sa inyo, Kong. Totoo ba yun? Pasisinag mo ba yan? Sige nga po, sige nga. Akala ko pa naman dalawa yun eh. Akala ko pa naman nagbigay ng jacket sa atin eh. Ready na ba? Ready na ba? Saglit lang daw. Buffering pa. Kong, Mamaya pa yun. Kasi mas may importante. Importante rin yung kay Willie. Pero meron tayong pag-uusapan maya-maya ng konti. Ayan. Pero teka lang. Dito, bagay kayo po. Si Kuya Benny galing ito sa gobyerno. At kayo ho naman matagal sa experience niyo sa Kongreso, yung power of the purse. Usually kasi, di ba taon-taon, ang bawat departamento ng ating pamahalaan ay humihingi po ng pondo. At ngayon, ang latest, hindi pinirmahan ng Pangulong Bongbong ang proposed budget para sa susunod na taon, at ang balita ay dinelay niya ang paglagda. Kuya Benit, Kong, ayaw ko kung nabalitaan niyo rin po. Well, yan ang nabalita natin kanina, Kong. Benny ang nakabalita. Sige, ano ba nangyari? Sa tingin ko talagang may duda ang ating Pangulo na mukhang merong hindi maayos doon sa budget natin para sa susunod na taon. Kung kaya't nice po atang revisahin ito para malaman kung ano ang dapat na maibito. Yun ang impormasyong natanggap natin dahil nakita naman natin na mukhang mali yata yung nangyayari dahil noon ang unang-unang binibigyan ng pahalaga sa ating lipunan ay yung edukasyon, yung pong kalusugan. Ngayon mukhang construction ata number 1 ngayon. Construction ang number 1 ngayon, DPWH. Hindi naman natin sinasabing mali, no? Pero sa konstitusyon ata mukhang may linya na pagkakasunod-sunod dyan eh. Di ba?
Kung ano nyo nga po kami, turuan nyo nga kami, kung ang pag-uusapan ay budgeting ng bawat departamento, ano ba talaga ang pagkakasunod-sunod? Kung ang pag-uusapan po ay ang ating konstitusyon po, Kong. Wala namang pagkakasunod-sunod, pero wala ang ba? dinistinggeriyan, Opo. ang dapat na bigyan ng mas malaking pondo o budget, ay yung Department of yung Education, para sa education. Sapagkat pananagutan naman kasi ng ating Estado, pangalagaan talaga ang kinabukasan ng ating bansa. Ang kinabukasan ng bansa mo, yung mga kabataan na mag-aaral. Opo. Sapagkat sila naman ang susunod na leaders ng bansa. Kapag hindi mo naihanda ang mga leaders ng bansa mo, ano mangyayari naman sa kinabukasan? Kaya palaging ang pinakamalaking bahagi ng pondo nakalagay sa saligang batas para sa education. Para sa education. Para sa kabatiran ng ating mga kababayan ko, at sa ating mga taga-subaybay, ito po para yung balita. Kinumpirma po ng Malacanang na maaantala ang paglagda ng Pangulong Bongbong Marcos para sa 2024 o 2025 General Appropriations Act o ito pong GAA na original po nakatakda sa Desyembre 20. Ayon po sa tanggapan o sa Office of the President, ito ay dahil sa masusing pagsusuri sa ilang bahagi ng panukalang budget kung saan may mga probisyon daw po na kinakailangang i-veto ang Pangulo. Bagamat hindi pa nilalabas eksaktong detalye ng mga binitong probisyon, sinabi ng Malacanang na ang mga ito ay may kaugnayan po sa overlapping functions ng ilang ahensya, reallocation ng pondo at iba pang usaping teknikal. Tiniyak po naman ng palasyo na nananatiling pangunahing layunin ng administrasyon na maipatupad ang budget sa lalong madaling panahon upang masuportahan ang mga mahalagang programa ng gobyerno kabilang po ang infrastruktura, edukasyon, kalusugan at agrikultura. Kong, yan po ang balitang pinanggap ng ating himpilan. Kung halimbawa, pinag-uusapan lang natin dito, Jen, Benny, ay yung maaring mabito yung ibang line items. Opo, line bito ang tawag nila, opo. Line bito. Hindi naman natin dinidebate, sapagkat nasa saligang batas naman talaga na ang Pangulo may karapatang magbito ng line item sa ating budget. May nauukol sa appropriations, sa tariff, at saka sa revenues, Opo. Kaya lang merong isa pang merong isa pang concern dito. Merong mga inalis na budget na inirekomenda, halimbawa yung sa PhilHealth. Opo, yan. Kung hindi ako nagkakamali, nagrekomenda ang PhilHealth ng 74 billion na ito'y tinanggal ng BICAM. Opo. May nagsasabi na hindi dapat ginawa yon sapagkat, alam mo, pangkalusugan naman yon. Kaya lang, meron silang mga katwiran na sinasabi riyan, meron yata 150 billion na surplus ng 2024. Tama po. Yung PhilHealth. At meron yata 600 billion yata na nandyan na hindi nagagamit. Opo. Reserve fund daw po nila yun. At pagkatapos meron daw questionable na ginamit na 136 million dun sa kanilang parang anniversary ball. Opo. Na may kinasangkutan yata yung mga anomalya. Yun ang ginamit na kadahilanan kung bakit yata inalisan ng 74 billion. Pero sa ating batas, ito yung PhilHealth, Philippine Health Insurance Corporation. Health Insurance Corporation. PHIC. Opo. Universal Health na ito UHC. So ibig sabihin kailangan mong magtalaga ng kaukulang pondo para sa lahat ng Pilipino. Dapat paglaanan ito ng pondo, Kong. Ganun ba talaga dapat? Ano ba yung universal health kung hindi mo ba isasama lahat pag universal? Hindi kasi ang katunan nila, Kong, ang dami niyong pera Hindi. Yung surplus na sinasabi, maaari daw tawaging surplus ito kung ang pondo ng PhilHealth ay sapat para bayaran lahat ng utang niya.
Oo. Hindi raw Eh ganoon. wala ngang, hindi pa nga nakakabayad sa napakaraming pagkakautang sa mga Yun. ospital eh. Dami Tsaka Paano sa mo mga- tatawaging surplus yun? Hindi raw maaaring tawaging surplus primero yun. kwentahin muna natin. Opo. Marunong naman sa math ito Ay, eh. opo. Sa dami ng negosyo Ang dami nito, natin, eh. si Jong Paul. galing sa... Oh. 115 million Filipinos. Opo. Ay kung ibabase mo sa operating budget nila na 200, ang alam ko 284 billion. Aha. So 284 billion, i-divide mo sa 115 million Filipinos. Aha. Pero bago mo alisin mo muna yung operating expense. Yung OPEX siyempre po. O sa Sweldo, experience mo, Kabeni, Opo. magkano ba yung dapat, ano ba yung ano nila, yung PS halimbawa, may MOOE, meron pa yan eh. May tatanggalin ka dyan sa 284 billion, alin ang matitira? Palagay mo, ang matitira kalahati. Okay. Anong kalahati ng 284 billion? 142 billion. Okay, so 184 billion divided by 115 million Filipinos. Okay, yun ang populasyon So, natin. magkano Ito. kaya ang Opo. per capita health insurance ng isang Pilipino? Magkano? Tahin natin. Ipakompute natin. Pakicompute Para naman dyan. makita natin kung talagang kung sapat talaga yung... Oh. Yung inilalaan para sa pakalusugan ng bawat isang mamamayan. Kailangan Tama gano'n, nga naman, kailangan matakpan yung pangangailangan. Kasi bawat isa maaaring magkasakit. Hindi lang Opo. natin alam kung kailan at kung gaano kalala ang sakit. Opo. Pero kailangan meron kang ma-earmark na salaga para sa bawat isa. Lumalabas bawat isa halos 1,582 lamang. Sa mga Yan ay sa 142 billion. Kaya nga, so kung 1,500 per capita Opo. health insurance, Opo. paano kung halimbawa, sa professional people lang eh. Ay, doctor's fee po. Naglalaro sa 4,000 to 5,000 doctor's fee. Anong gamot na mabibili mo riyan? Wala po yan. Naku, yung mga over-the-counter medicine lamang po Yun ang yan. sinasabi ko. Ngayon, inaalis natin ang 74 billion. Teka muna, kailangan pag-isipan ng Pangulo yan. Kasi kapag yung tapos na yung report ng BICAM, nagsipirma na lahat yung membro, Opo. magiging enrolled bill yun din. Okay. At yan ay itatransmit sa opisina ng Presidente. Pangulo. Opo. Ibibigay sa MRO. Alam ni Benny kung ano yung MRO eh. Ano yung MRO? Most requested. Hindi. Malacanang Records Office. Tatala na sa records ng Malacanang. Opo. Kung halimbawa gusto ng Pangulo na i-reinstate itong 74 billion, paano niya gagawin kung enrolled bill na? Wala na siyang tinanggal na po eh. Tinanggal na eh. Tinanggal na ng Meron lamang ng siyang Kongreso. pagkakataon habang hindi pa nag-a-adjourn. Paano, halimbawa yung Hanggang Congress. ngayong araw lang po ito. Hanggang ngayong araw. Wednesday. Paano kung nag-adjourn? Sana man lang, meron ng usapan na, alam ng Pangulo na, I will reinstate this 74 billion. Hindi po pwedeng alisin ito. Hindi natin pwedeng ilagay sa alanganin ang kalusugan ng ating mga mamamayan. So kung iniisip niya na i-reinstate ito, sana huwag mag-declare ng adjournment ang dalawang kapulungan. Nako. Sana suspension lang. Opo. Pagkatapos, ang palagi namin ginagawa, patitigilan yung tik-tak ng orasan po? ng orasan. Sa mga tuwid, ipapako na lang, hanggang dyan ka lang. Hinto mo na pala yun? Kaya trabahuhin nila ngayon, kesa hanggang sa makarating sila ng December 30 halimbawa. At Ganun ba yan? natapos nila yan, Technical, meron palang ganun, ha? Opo. wala kang magagawa kung hindi mo papatayin yung lakad ng orasan eh. O kinakailangan mag-deliberate. Kung halimbawa, kamukha na sinasabi ni Kabeni, Opo. ano lang, veto, walang problema doon. Paano yung gusto mong ibalik sapagkat dinilit doon sa programa? Hindi na may babalik Anong gagawin mo? Wala nang kapangyarihan ng presidente ron eh. Baka mamaya, ikagagalit ng tao ito. Magkano yung kwenta natin? 1,000? Almost 1,500 each. Ang tanong natin, ito ba'y kakasya? Ano ba yung average na sakit? Sabi mo na ng kalahati na lang makinabang, o di 3,000 each.
Eh, hindi pa rin eh. Hindi ba, alam mo ang problema ngayon kasi sa ating, ito, alam mo naman siguro ito eh. Ito, Opo. palagi nagkakasakit si Kabeli. Alam mo kasi dahil sa dami ng kanyang tinatangkilik. Kapag ikaw ay nagkasakit ngayon, hindi ko malaman bakit naging tuntunin, kinakailangan merong lab test lahat eh. Opo naman, oo. Nagkasakit ka last month, may lab test ka. Pag ilalab test ka uli, bakit hindi gamitin yung... Hindi, panibagong test po yun. doon sa lab test lang na yun eh. Yung 1,500, kulang na yun eh. Yung ECG mo lang. Pagkatapos nag-prescribe pa. Ako, katakot-takot na gamot yun. Kakasya kaya yung 1,500. Anong klaseng universal health ito? Kung 1,500 lang ang parang nakalaan para sa bawat isang Pilipino. Mas malaki pa yung dito. tinatanggap sa abuli sa patay kaysa sa buhay. Di ba? Opo. Hindi pala ganun. Kasi kung parang, siyempre, alam mo, pagkakakwento, kami po, mga pangkaraniwang mamamayan, ang PhilHealth, meron pala kayong, sabihin natin, close to 600 billion. Hindi nyo ginagastos. Hindi ba pwedeng, ang computation pala doon, ang laki pala niyan, ha? Sobra-sobra yan. So, hindi mo pala ganun dapat tignan na gaya ng pagtingin. Ako po, gagaya ko, pangkaraniwang mamamayan, ganun ko tinitignan. Hindi mo nga alam kung baka yung average na dapat na mailan sa bawat Pilipino, 10,000 eh. Kung halimbawa, ang sapat na nakalaan para sa isang Pilipino, 10,000 pesos. Palagay mo, yun na yung pinaka-average. I-multiply mo sa 115 million Filipinos. O ilan yun? Kwenta. Tignan natin. Kwenta. Si Kuya Benny kasi negosyante ito. Negosyante. Talagang katakot-takot at tinatangkilik. Sabi ko nga sa isang araw may tama sa akin ito pag hindi siya nagpasya na tayo pakainin kahit pansit lang. Pinakamasarap na kainan sa Binondo. Huwag na sa Binondo. Sa may tabi-tabi marami rito eh. Opo. Magkano? 1.150 trillion. Dapat ganon. So sa budget na halimbawa 6.3 trillion, at least 1.3 trillion man lang ang nakalaan sa bawat Pilipino. Doon lang ako makakakita na mapapangalagaan mo talaga. Ito 600 billion lang ang sinasabi, kino-question eh. Opo. Samantalang kalahati lang nung sinasabi natin na karampatang maaring italaga mo para sa kapakanan, pangkalusugan ng isang Pilipino. Hindi ba? Maliban na lang kung gusto kang debatihin ito. Hindi, ako naman ko, kasi marami ka rin naman kasing may pipinta sa PhilHealth kung kayo, halimbawa, mga miyembro, ako lang, ilang beses ako nagre-request sa PhilHealth sapagkat patagal ako nagbabayad. Hanggang ngayon hindi ako maaprubahan. Halimbawa, isang kababayan natin, ang binayaran 100,000, ang sasagutin ng PhilHealth 1,000, 2,000. Usigin mo lahat yung mga taong yan na hindi ginaganap ang tungkulin. Opo. Na natutulog sa pansitan kung pag-uusapan ay yung pagtulong sa lahat ng mga nangangailangan pangkalusugan. Opo. Pero huwag mong parusahan yung miyembro. Okay. Huwag mong alisan ng karampatang pang-cover ng kanilang kalusugan. Maaring nagkamali, usigin mo lahat yung mga yan. Ipakulong lahat yan kung pwedeng ipakulong. Pero huwag mong parurusahan ang mga Pilipinong dapat makikinabang. That's the Universal Health Program. Batas yan eh. Law enforcement ang pinag-uusapan. Ba't ang parurusahan mo yung taong dapat makinabang dito? Yan naman na ilalaban natin kahit saan tayo makarating, Kuya Benny, di ba? Tama po kayo ron. Ang sinasabi nga natin dito, bakit nga naman yung utang hindi mabayaran ng PhilHealth, yung mga taong humingi ng tulong, hindi matulungan. Alam mo, hindi utang na loob ng taong bayan sa PhilHealth yung itinutulong sa inyo. Kasi responsibilidad nila yun eh. Kasi bayad ng miyembro yun eh. Bayad ng miyembro yun eh. Meron kayong contribution. At saka ang priority ata nila kung ang pinupunto. Ang problema kasi mas malaki ang nilalaan nyo sa investment eh. Mas gusto ninyo ang pondo ng PhilHealth ini-invest sa pagninegosyo. Paano? Di ba? Yun na ata ang hindi naman yun ang main objective niya. Pwede rin sana yun, pero kailangan marunong sila sa pag-i-invest. Opo. Pag-manage yung pag-manage at saka pagkakailangan naman na bayaran lahat ang dapat bayaran, nananagot sila doon. Wala naman akong problema na i-invest nila para dumami at masinop lalo, kikita yung pera, Lalo habang hindi pa kailangan. Pero kailangan meron silang actuary, di ba? Yung ganyan. Para alam nilang saan yung pondo aabot. Kasi itong ating Philippine Health Insurance Corporation.
nakakatanggap ng ano yan eh, ng yung sa excise tax ng ating Sin tax, nasa batas yan eh. opo. 85% kung galing sa tabako, 100% kung galing sa alcohol. Opo. Pagkatapos, pag pinagsama mo yan, yung 80% yan ang pupunta sa Universal Health Opo. Program. Yung 20%, ito yung tinatawag na, ano na pangalan nun? Yung HPEP. Ito yung mga paggawa ng mga pasilidad para sa mga hospital, mga equipment na kakailanganin kapag ka ginagamot ang ating mamamayan. Ganyan ang ano niyan, ganyan ang forma. So pinag-uusapan natin, tama ba na yung 74 billion na inestimate ng PhilHealth ay tanggalin sapagkat meron silang sinasabing mga argumento na ganito. Hindi man lang nila kinuwenta, magkano ba yung karapat-dapat sana na average na gastusin ng isang Pilipino sa ngayon? Opo, oo. Meron dapat tayong estimate ng ganun eh. Hindi ko naman sinasabi na lahat ay 10,000. Pero kasi merong aabot ng 20,000 siguro. Depende sa kanyang pagkakasakit. Totoo po. Paano kung yung iba, yung iba nga, 100,000. Lalo na sa kidney ang pinag-uusapan. Nako, yung dialysis lang halimbawa. Kaya in-average na lang natin sa 10,000 eh. So ang kwenta ni Kuya Benny, 1.3 trillion pa rin. Ang kailangan yung pala yung sapat na pang-cover. Ngayon, inaalis mo pa yung 74 billion. Ang sinasabi natin, baka mamaya, darating ang araw, magsentimiento ang mamamayan natin. Ba't kasi nalis nyo pa yung 74 billion? Ang buong akala ninyo napakalaki na ng cover natin. Magkano po yung inalis? 74 billion. Yung subsidy. Yun ang nakita ko kasi parang pinropose ni Emmanuel Ledesma Jr. Presidente Yung ng 74 billion po, parang nag-alis po tayo ng 634 pesos per Pilipino. Ganun pala ang epekto nun, ha? Alam mo, yung sa mga naunang kaya ang kino-question ko yung PhilHealth na yan, gumawa sila may tinatawag silang consulta package. Opo. Ang kwenta natin package. sa programa natin, gumawa tayo ng, ang consulta package natin, 10,000. Halimbawa average. Halimbawa lang yun, na maaaring makasapat. Average. Alam mo yung consulta package, 750 pesos. Ganun kamura po. Ano ba bibilin nung nagkasakit? Sulfatisol na lang o sulfaguanidin? Baka hindi na alam ng mga nakikinig sa atin. Si Kuya Benny alam niya sapagkat ito'y napanganak naman 1959 na ito. Ikaw ano ka? Tugmolo doon na lang ang alam ko ngayon eh. Sipin yung sulfaguanidin, ano ba yun? Pagandata ng boss yun eh. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Maya-maya, pag-uusapan natin, may PhilHealth pang issue dyan. Yung Memorandum of Agreement. Memorandum of Agreement. Yan naman ang i-discuss ni Kuya Benny. Nako. Akala ko pa naman kung kaya nila ginagawa. Kasi doon sa statement ng Pangulo, ay mukhang paburse na bawasan ang pondo ng PhilHealth eh. At mukhang naninindigan din po ang buong Kamara na para bagang dapat lang alisin sa inyo yan kasi nga sobra-sobra naman pala ang pera ninyo. Parang ganun po ang dating Sino ko. sa atin na magsasabi na sobra-sobra nga ang pera? Kasi yung dami o sobra ng pera, relative yun eh. Kaya na kailangan natin kasing tayain natin magkano ba ang dapat na i-cover natin sa isang Pilipino. Hanggat wala tayong ganong coverage, hindi natin alam kung alin sobra at kung kulang. Hindi pa natin alam kung magkano yung utang nila, ha? Hindi pa nakalista riyan. Wala nga. Dapat na bayaran Kung magkano yung dapat nilang bayaran. Sa dami ng pagkakautang nila sa mga hospital po. sa mga health institutions natin at saka sa hospital, hindi mo lang nakwenta yan. Pagkatapos wala man lang silang ipinresent, dapat sana every year nakukwenta natin ano yung average expense na medical ng isang Pilipino. Dapat meron ganun eh. So lilitaw ngayon, halimbawa, next year, ang lumitaw po, 15,000. I-multiply mo kagad sa population, so meron ka kagad coverage. Yun ang reference point mo kung magkano dapat ang itatalaga mo na pondo para sa PhilHealth. Parang ang na-require lang ata daw under sa Universal Health Law ay 120 billion each. Kaya papatak daw po ng mga 280, mga almost 300 billion ay sapat na raw po para makapag-operate ang PhilHealth sa loob ng 2 taon, Kong. Mag-ooperate ka
yung inyong pamamalakad ng PhilHealth. Ang pinag-uusapan natin, yung coverage ng tao. Nung mamamayan mo. Yung mamamayan. Yung, Oho. ano sinasabi mo? Yung ano lang, yung operation ninyo, yung mga, mapupunta lang sa sweldo nyo ba ito? Talagang isinasaad naman ng batas na subsidize talaga ng gobyerno yan. Oh. Di ba? Oho. Universal health eh. Oo nga, no? Dapat nga pala meron tayong figura sa isang tao para matukoy mo gaano ang kailangan mo para at least meron kang estimate bawat isang mamamayan mo magkano ang nakalaan para sa kanya. Oo. Ayun. Kaya pala marami yung mamamayan tayo na nagre-request yan, hindi na-aprobahan kasi iniipit nila ang pondo kong. Baka ganun ang Kasi sitwasyon. nga pinag-uusapan natin, ano ba yung pananagutan ng Estado sa kanyang mamamayan? Oho. Kasama na yung kalusugan. Kasama na yung edukasyon. Hindi ba? Pagkatapos alisin mo yung 74 billion, dadalin mo sa ibang item. Opo. Ang tawag ay AKAP. Hanggang ngayon, hindi ko maintindihan bakit, ano ba yung AKAP dyan? Yun pong ayuda sa kapos ang kita program. Paano natin madidetermine ang isang taong kapos sa kita? Pag-usapan natin. Lahat lang po, pag tinanong nyo, lahat kinakapos ang kita Lahat ko. naman kinakapos eh. Opo. Ngayon, kapag ka nagbigay ka ba sa isang komunidad, lahat ba nabigyan mo na? Oho. Paano yung iba nasasabihin niya, bakit ako hindi nabigay? Kapos din ako. Yung kapos, Kuya Benny, relative yun eh. Yun na nga po. Si Kuya Benny lang hindi kinakapos dito. Sa totoo lang. So, akala mo nagbibiro tayo. Pero totoo ito eh. Paano natin matatansya kung sino yung kinakapos? Mabigat to eh. Parang meron ata sila doon sa AKAP ata program para may tinaya sila no certain amount ng sweldo na ng isang tao based doon sa kanyang dapat kitain isang araw kong. Kaya ang tingin nila, kapos ang kita noon. Paano mo nga madidetermine sa isang komunidad yun? Pagpunta mo ba sa isang komunidad, natakpan mo lahat yun? Nabigyan mo ba lahat yun? Merong magseselos dito eh. Pangalawa, paano yung mekanismo dito? Opo. Kasi yung 4Ps, may mekanismo ito, may conditionalities eh. Opo. Ibibigay ko sa ito pero gagawin mo ito. Oho. Dito, kapos ka? Anong gagawin mo pag binigay ko to? Pure na dole out ba to? Oho. Kasi ang PhilHealth, ang 4Ps, may mekanismo eh. Tama po, tama po. Kasi kaya merong mekanismo yon. Inaakala namin, kami na gumawa nung in-institutionalize yung 4Ps. Dapat merong sunset provision yun din. Opo. Hindi sa lahat ng panahon, mahirap yun. Dapat kailangan mapagraduate natin sila. Hindi po pwede na sa habang buhay nila, mahirap lang. Walang ganun eh. Oho. Palagay ko, kahit sinong pamilya, ayaw niya na ipamamana niya yung kahirapan sa kanyang mga anak at sa kanyang mga apo. Walang ganun eh. Oho. Nako. Anyway, kung ano. Yung sa ganyang usapan niya, sa AKAP na yan. Alam mo, may narinig tayo na tauhan ng isang bukal. Board member, ng isang board member. Oo. Lahat ng staff niya, kasama sa beneficiaries. Baka lahat ng staff niya kapos lahat ang kita. Yun nga yung sinasabi yun na nangyayari. walang Tama si mekanismo. Kong doon. Pagkatapos sino mag-o-audit nito? Sino mag-o-audit niyan? 26 billion yan, Kong, ha? Ang inilaan po dyan. Pagpunta mo ba sa isang komunidad? Kasi pumupunta sila dyan eh. Lahat ba ng nabigyan mo, yun na yun? Yun ba yung representasyon ng komunidad? Pagka binigyan mo, okay, nasapatan mo lahat yung... Ayun. Ay, hindi. May magseselos dyan. Paano kami? Ay, tsak yun. Opo. Anyway, yan ho'y patikim pa lamang sa aming talakayan, ha? Magpadala na ho kayo ng inyong mga... Wala naman tayong box ngayon, ano? Ayun, mas gusto daw ata... Wala na naman tayong box. Wala, mag-discuss na lang daw tayo kung mas gusto nilang mag-discuss tayo. Na parang nawawala yata si Kong, no? Pero nakita naman natin kung gaano naman kainit, no? Yung pagtanggap ng tao kay Kong Marcoleta. Ayan, ayan ang mga survey nila. Region 11 po ito. Ha? Ito po. Region 11 yan. Region 11. Region 11. Kaya... Baka sa Region 11, baka sinama nila. Meron, ko dyan. number 7. Pero tingnan mo yung mga naunang mga regions. Okay. Sa mga naunang mga regions, medyo nawawala. Wala, At parang nawawala. nahuhuli. No? Nahuhuli. Ngayon, ang sinasabi nga is, paanong nangyari na ganoon na tayo bilang media entity, tumatanggap tayo ng ads galing sa mga politiko, tapos tayo rin yung gumagawa ng survey. Well, hindi po ba conflict of interest yan? Being an officer of the National Press Club, of course, tinitingnan natin yan, no?
magsasagawa tayo ng survey bilang media entity tayo, then tayo rin yung maglalabas ng mga advertisement nila. Advocacy. O di lalabas kung bababa sa survey ang isang kandidato na nagpapa-ads sa atin, hindi epektibo yung ating pahayagan or ating istasyon. Then, ipakita nyo nga yung kanilang mga package kung paano, ayan, kamukha niyan, ang nakikita ko yung Manila Broadcasting. 40 million pesos yan. 8 diretso. Hanggang sa katapusan na ng campaign period up to election time, actually 10 million per month eh. Kung mapapansin ninyo, meron silang incentive na 10 million, kaya 40. Actually, 50 yan eh. Ganon din ang GMA, 10 million. Yung Bombo Radio, 10 million. Mas mataas nga ng 3 million yung RMN, 13 million, di ba? Ayan o. Opo. Ang sinasabi ni Kuya Benny, buti Kuya Benny nandito ka, baka kasi kung kaming dalawa ni Jen na magsabi, lalo na ako, sapagkat kandidato nga ako, baka sabi nila, nagsasour grapes tayo rito. Sumasama lang ang loob ninyo. Opo. Ang punto niya kasi, tama yung sinabi niya eh, ikaw ang nagpo-promote ng kandidatura ng mga senatorial balls na yan. Halimbawa, nagsipagbayad sa'yo. At pagkatapos, ikaw rin ang magsasurvey kung ano yung preference ng mga botante. Hindi lamang self-serving eh. Para sa akin, unethical yun eh. Sapagkat ikaw na nga nagtitinda, ikaw pa ngayon ang nagsasurvey kung masarap ang paninda mo. Parang may mali eh. Dapat siguro independent eh. Pero Ngayon, lilinawin natin, ano Kong. sinasabi ng National Press Club dyan? Hindi, lilinawin natin, Kong, no? Pagkarating dito, wala namang pakialam, kahit na sino, sa presyo ninyo. No? Kung mamahal yan or mura. Nasa kanila yan. Nasa Yan kanila lang yan, sa atin is yung kredibilidad ng bawat impormasyon na inilalabas natin. No? Tama ba? Maniniwala ba ang taong bayan doon sa ilalabas mong impormasyon tungkol doon sa survey kung ikaw ay tumatanggap ng pabor naman doon sa iyong isinusurvey? Iyon. Lalo kung saturated mo yung Ay, meron din ako sariling pahayagan. No? Pero tayo po hindi nagsasagawa ng survey. No? Tayo po inaasa natin sa iba, gaya ng SWS, yung Publicus, yung Pulse Asia. Wala naman tayong hindi natin sinasabing masama o bawal yan. Yun nga lang, siguro maganda yung ilugar lang natin kung saan tayo. Para hindi naman maging katawa-tawa yung ating ginagawang aksyon dahil magiging unethical. Unethical, katawa-tawa, hindi ka paniwala. Kasi kaya ayaw kong banggitin sana ito kasi kandidato nga tayo, baka akala nila, kaya natin dinidiscuss, sa kapakanan ng ating mga manonood, taga-subaybay, paano mangyayari na ikaw na nga yung nagbebenta, ikaw nag-PPR, ikaw nagpo-promote, pagkatapos mo silang ma-promote, sapagkat meron ka naman talagang pasilidad na i-promote ang bawat isa, sang-ayon negosyo sa na yun, pagkakabayad nila sa'yo, dahil meron kang package. Tama po yun, opo. Dapat sana meron kang disclosure dito eh. Bago kayo nagpanukala o nagsigawa niyang sinasabi niyong survey, i-disclose nyo sa publiko sino-sino yung mga senatorial poll na nagsipagbayad sa inyo para malaman natin. Talaga magiging katawa-tawa itong sinasabi natin. Bakit natin masasabi na marang hindi ka panipaniwala? Unethical nga eh. Nagko-conflict merong conflict of interest, self-serving eh. Ngayon, ipakita natin yung ipakita natin yung mga sorties natin sa iba't ibang lugar. Ayan, sige po. Para ngayon, mula doon rin makikita mo, totoo ba yung nakalatag sa mga survey nila kung ikukumpara mo kung ano nangyayari sa ground. Para magkaroon naman ng idea yung mga kababayan natin. Sige nga, Direk, yung ipinapakita natin mga pictures and videos kanina, ito, sa Hong Kong ito ko. Ayan ang nangyari sa Hong Kong. Yan spontaneous yan. Pumunta lang ako doon sa park para makita ko yung kalagayan ng mga kababayan natin. Hindi nga ako, ang buong akala ko siguro baka ako may makakilala sa ating isa o dalawa rito, okay na ako eh.
Ayan ang kanilang yun ang kanilang makikita ninyo sa ground kung Mga reactions po ng mga tao. reaksyon nila. Oho. Meron akong nakasabay na sa survey ay nasa top 3. Ganun po. Pero walang nangyaring ganito eh. Nakita Ganun ko po, nasa top 3. Oo, nakita kami. Oho. Huwag natin bagitin ng pangalan. Hindi ko babagit. Opo, Nasa opo. top 3 siya. Opo. Pero walang nangyaring ganito. Ito talaga nakita mong tuntua yung mga tao. Meron pa ako nakita parang umiiyak ko eh. Ano ba sinasabi nun? Merong yumakap sa akin na humahagulgul eh. Opo, opo. Sabi niya sa akin, Akala ko parang nawawala ata eh. bahala na po kayo sa ating bayan. Akala niya siguro ako si Andres Bonifacio. O yan naman sa... General Santos City. Jensen Itokong. Opo. Bakit nag-iba naman ang Parang iba ata, hindi nakakulodge. Oho. nasaan yung... Oho. Iba yung video. biglang sinamaan sa ito Maynila. sa Manila naman ito. Pinaghiwa-hiwalay kong. Hindi kasi Hindi, merong collage yan eh. nakakulodge ng videos and pictures. Para sana mas makitang-kita nila kung ano yung tunay na nangyari. Opo. Ayan. Ay, kung makikita mo yung ganun, parang hindi reflection doon sa isinasaad nila doon sa Doon sa survey. Oo, kasi sabi ko nga sa'yo, nakasama ko sa Hong Kong yung top 3. Walang nangyaring ganito eh. Oo. So, ano kung gusto nating ipinta sa isip ng tao? Kasi naglalabas na napakaraming survey ngayon. Sana At wag lagi sila, pong ang napapansin sana ng... wag silang wag Opo. silang may impluwensyahan nung mga ganong klaseng pagbibigay ng ewan ko paano nila kinuha yun. Opo. Sabi nga ni Kuya Benny rito, parang unethical naman para sa isang kumpanya na nagpo-promote ng kandidatura ng mga senatoriables. Pagkatapos siya pa rin ang magsasabi ano yung voting preference ng mga kababayan natin. Oo nga, no? Kasi kaya natin dinidiscuss para wag silang malinlang, wag silang mailigaw. Di ba? Di ba ganun din ang mga survey firm? Di ba dapat may subscriber din sila, no? Kapag ako'y subscriber, ano ba nilagay mo ako sa kahuli-huli yan? Nag-subscribe pa naman ako sa inyo. Di ba ganun din po? Ang mga istasyon ng radyo, TV, kaya mukhang... Wala ngang choice kung hindi ilalagay mo siya doon sa pinakauna sapagkat nagbayad nga siya. Kaya nga yung... merong conflict of interest eh. Kaya nga sabi natin, unethical ito eh. Kasi kayo nag-promote, kayo ang magsasurvey. E di ang gagawin nyo lang, ilalagay nyo sila sa pinakatampok na kalagayan sapagkat nagbayad nga sila sa inyo. Ganun lang ibig sabihin nun eh. So ang kalalabasan nito, may nalilin lang dito, may naililigaw. Akala nila, ito nga yung totoo. At lalo pa nga sa ating bansa, ang survey, alam mo naman tao, bandwagon effect ito. Kung aminin mo natin hindi, may epekto po ito sa ating mga kababayan. Kung Sana yun ang makita ng COMELEC na ipagbawal yung ganito eh. Ano ka eh, media company ka na nagpo-promote ka, nagbabayad sila sa'yo pagkatapos ikaw magsasurvey. Ang totoo niyan, wala sanang survey. yung political survey ko, ipagpalagay mong nasa number 1 ako, ayoko pa rin yung ganun eh. Opo. Kasi ayaw nating mag-impluensya, kailangan patas sa lahat eh. Naalala mo, may kaugnay nating discussion dito. Merong isang survey, SWS. Ang ginamit nilang listahan, Kuya Benny, apat na pong pangalan. Opo. 40 pangalan, magtataka ka, doon sa 40 na yon, wala ako doon. Pero, ang totoo nun, nagsama sila ng mga pangalan ng tao na ewan ko kung kakilala mo. Bibigyan kita ng halimbawa. Doon sa listahan ng mga posibleng pagkukunan ng tanong kung sinong gugustuhin nila na iboto sa 2025, naglagay sila ng pangalan na Adonis Jerome. Adonis Jerome. Andamo Jocelyn. Arambulo Ronel. Doringo Mimi. Floranda Modi. At Ramos Danilo. Ngayon, Kuya Benny, doon sa mga nabanggit kong pangalan, sino doon ang kilala mo? Ako, kilala ko yung Modi, Florida, kasi presidente ng piston ata yun. Bakit itong mga ito, nagkataong nilagay nila doon sa pagpipilian 40 pangalan, samantalang ako, hindi man lang nila, paano ngayon ako masasama doon sa kanilang tatanungin kung sino yung kanilang choices, sinong choice nila? Bukod doon, naglagay sila ng pangalan na hindi naman nagpahayag ng pagkakandidatura, ng kandidatura. Halimbawa, yung Jokno Jose Manuel,
Ito yung Chel Jok, no? Okay. Hindi naman nagpahayag ng pagkakandidato bilang senador. Oo. Franklin Drilon, lalo namang hindi nagpahayag. hindi po, hindi hindi sila nag-file ng COC. Richard Gordon, wala rin. Opo. Rodrigo Duterte, lalong-lalong hindi nagpahayag ng senatorial candidacy. Leni Robredo, Opo. Gilbert Teodoro. Pero ito nilagay nila. Aha. Pero si Rodante Marcoleta talagang ayaw nilang ilagay. Meron mga plano ito eh. Aha. Ito sana yung gusto kong ilapit sa COMELEC. Tingnan po ninyo kung ano yung kaparaanan na ginagawa nila. Kung talagang ang gusto nilang malaman yung totoo, ay dapat walang ganitong mga panlilin lang. Pwede bang gawin ng COMELEC yun? Tuwing election, wala mo ng political survey? Kahit anumang kumpanya, anumang pribado, etc. etc. Hindi, pagka political survey, yun dapat ipagbawal. Ang palagi ko sinasabi, mag-survey tayo tungkol sa anong pinakamasarap na pagkain. Pwede siguro po. Anong pinakamasarap na patis, bagoong, toyo, suka, o ano yung pinakamagandang serbisyo. Sapagkat ito meron tayong batayan dun eh. Ibig sabihin, meron kang tinatawag na empirical evidence eh. Opo. Sa amoy na amoy pa lang nung bagong munamon na nanggaling sa Bicol, halimbawa, o Pakasarap, nanggaling sa Pangasinan, Opo. Kuya Benny, alam mo, meron kang panukat eh. Pero magtatanong ka, sino yung gusto mong parang hindi tama eh. Aha. At ito lamang ang binibigyan at ito lang ang nilalapitan ng mga potential donors. Yung pinakamabangong Apo, patis, yung wala naman donors doon eh. Tsaka yung nangyayari sa mga survey na ganyan, pansinin natin kapag magsusurvey sa isang lugar, no, at ang nag-commission, yung nagpapasurvey, Siyempre. ang gagawin niya, mamimigay siya ron. Bago siya magpapasurvey. Di siyempre, makikilala siya ron, aangat pangalan niya. Oo. Pag angat noon, may lalabas ngayon sa mga pahayagan. Hindi ba panlilin lang sa taong bayan yun? Meron silang mole. Oy, boss, magsasurvey kayo sa ganitong lugar. Mag-promote ka doon, magpaikot ka ng tao doon. Mukhang May survey nga doon sa lugar na ito. Yun.